Sino ba to? Si ano yung si Erice. Ano niya, irereklamo niya yung budget na pinirmahan ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo ganito tayo tinatarantado ng mga ito. Pinagmamalaki na naman nila may Vinito. Nung nakaraang budget 2025, may Vinito din na more or less mga 39 billion na Vinito. Okay? Nung 2025, pinakamataas pa rin ang budget ng DPWH kesa sa education sector. Nung 2024, ganun din. In-expose ni Zaldico yun. Ngayon 2026, sino pa rin ang may pinakamataas na budget? DPWH pa din. At kung titingnan mo, meron daw silang 90 plus billion na Vinito. Pero di umano, meron pang 250 billion na natira. Putangin na, kung i-veto mo, ba't hindi pa lahat? Ano yun? Consolation prize? Pera din namin yan Vinito mo yung unprogrammed funds na 90 plus billion, pero nagpalusot ka ng unprogrammed funds na 250 billion. Nanalo ba ang bayan doon? Hindi. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi tayo nakatipid ng 100 billion. Nanakawan tayo ng 250 billion. Ganun yun. Pakinggan ninyo itong balita na ito. Resista sa ipinasang 2026 national budget dahil raw sa natira umanong bilyong-bilyong pisong unprogrammed appropriations. Handa raw ang isang mambabatas na questionin ito sa Korte Suprema. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Nakahanda ng questionin ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice ang 2026 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations sa kabila ng ipinagmamalaking veto ng Pangulo. Bagamat tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92 billion pesos na unprogrammed appropriations, mahigit 150 billion pesos pa rin ang nananatili sa pinirmahang 2026 General Appropriations Act. Para kay Erice, 150 billion pala. May natitira pa rin 150 billion. So total of 250 billion. Yung 100 billion Vinito nila, may natira pang 150. Tangina niyan. Parang parang ganito lang yan Ang tamang analogy niya. Nangutang ako sa iyo ng 50 mil. Utang naman ako 50 mil, pre. Kailangan kong pera Wala akong pera Talaga ba? Sige na, kahit 25 mil na lang. Okay na yun. Sige, nakatipid ako 25,000. Ito 25,000 mo. Ang inang yan, nakapagpautang ka pa rin, nawalan ka pa rin ng 25,000. Nabudol ka niya. Ganun ang ginagawa ni Bongbong. Ganun ang ginagawa niya. Isoli sa 250 billion na kasama sa unprogrammed appropriations dyan sa budget, tinanggal niya yung 100 para lang sabihin na I vetoed some, I reviewed some, I removed some. Kasi ganyan din siya ng 2025 budget Di ba? Sinabi niya na ni-review daw niya, vinito niya pa nga daw yung iba. Kaya wala daw siyang kasalanan. Ganun din kasi nga lumusot yung alibay niya na yun ng 2025 Ganun din ginawa niya ngayon. Pag may iskandalo na naman ngayon 2026, sasabihin na naman yan, hindi ba tinanggal ko ngayon 100 billion? Gago, tinanggal mo yung 100 billion pero nagtira ka pa ng 150. Kagawin mo doon sa 150 kung tinanggal mo yung 100 billion dahil illegal siya, bakit hindi mo tinanggal yung buong 250 billion? Gago talaga di ba? malinaw ang issue. Labag umano sa saligang batas ang anumang uri ng unprogrammed appropriations o mga proyektong walang malinaw at tiyak na mapagkukunan ng pondo. Giit niya pa? Ito. Ano ang unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations can only be released if additional funds become available. Paano magiging available yung pondo? Higher than expected government revenues. Ibig sabihin may kumita tayong gobyerno. Doon lang mapupondohan yan. New loans or grants. Kung nakautang tayo. Di ba nangungutang tayo ng trilyon-trilyon. Kapag nakautang, pwede nang ilagay dyan. Or meron tayong excess na collections from taxes or fees. Let's say for example, over ang ang dami nang nakuha natin ng mga buwis. Ayan, yung pera na yan yung ilalagay dyan. Kaya siya hindi nakalagay sa National Expenditure Program, sa NEP. Kasi yung NEP, kukunin yun sa aktual na pera ng gobyerno. Menos yung uutangin, ha? Menos yun. Kung halimbawa, ang budget natin ay meron tayong 3 trilyon. So sa 3 trilyon na budget ng buong Pilipinas, nandiyan dyan yan. Ngayon, meron tayong budget na 7 trillion o 6 trillion. 3 trillion lang yung meron tayong collection, pera, yun lang yung budget natin. Yung 3 trillion, uutangin natin. Doon ngayon pupunta yan. Doon ngayon mapupondohan yan. Yang mga yan, yung mga unprogrammed na appropriations. Kaya siya pwedeng nakawin. Kasi hindi siya talaga nakalista kumbaga meron siyang
fixed na listahan. Tapos merong listahan ng mga dapat bilhin na hindi naman importante. Parang ganoon eh. Hindi importante to. Second priority to. Ang first priority natin itong nasa NEP. O itong mga nasa unprogrammed, hindi yan. Pagka meron lang tayong extra pera, kung halimbawa binigyan ka ng nanay mo ng baon na 100, tapos may natirang 20, o yung 20 na natira, since sa'yo yun, o para supposedly yun doon sa eskwelahan mo lang gagastusin yung 100, may 20 ka, o pwede mo na ngayon ilagay dito sa pagko-computer mo. O pag street fighter mo nung araw. Ganun yun. Ganun yung idea ng unprogrammed appropriation. So, walang ano yun. Walang malinaw na ano yun. Walang malinaw na accountability doon. O, kaya ngayon, yun sinasabi ni Inday, paano ka magkakaroon ng kita? Wala kang kita eh. Walang investor. Kulang na kulang yung koleksyon natin. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang agrikultura. Saan mo kukunin? Yung yung ipangtutustos mo dyan sa unprogrammed, at bakit ganyan kalaki? Mas malaki pa yung nasa unprogrammed appropriations kesa dun sa actual na mga requested na proyekto ng mga proponents na talagang binadgetan. Di ba? Magtataka ka dun pa lang. May desisyon na ang Korte Suprema ukol dito, partikular ang PhilHealth ruling na nagsasaad na unconstitutional ang lahat ng anyo ng unprogrammed appropriations. Nagda-draft na ngayon ng petisyon ang kampo ni Erice at hinihintay na lamang ang opisyal na kopya ng GAA na pirmado ng Pangulo bago ito ihain sa Korte Suprema. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. All forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So we have no choice but to question it. Para naman kay House Deputy Minority Yun. Huwag na natin pakinggan to mga sasabihin ng mga putang inang makabayan na ito. Kasi hindi rin sila pabor dyan. Hindi sila pabor sa unprogrammed appropriations. Pinirmahan ito ni Bongbong Marcos. Pero putang kakasuhan nila si Inday. Kakasuhan nila si Inday. Hindi si Bongbong. Ang gusto nilang i-impeach sa 2026, si Inday pa rin, hindi si Bongbong. Samantalang si Bongbong yung pumirma ng pinaka-corrupt na budget ng 2025. Kaya yung opinion ng mga putainan tong mga to tungkol dyan sa unprogrammed appropriations at yung reklamo nila, hindi valid dahil alam mo na kaya hindi sila masaya doon sa budget ng 2026 kasi malamang maliit yung cut nila. So, binobola tayo ng manghudas, di ba? Okay, magpapabola, sabi ko nga sa inyo habang binobola-bola tayo ni Bongbong sa kaliwa, binobola naman tayo ni Romualdez sa kanan. Either way, kahit saan ka lumingon, binobola tayo ng mga yan. Kaya focus lang tayo sa issue. Sabi ko nga sa inyo lalo na yung mga vlogger, nakikita natin, gaway-away, tigil nyo na yan. Kaya nakakatakas si Romualdez at saka si Saldico at saka si Bongbong Marcos kasi yung focus nyo nasa iba na Nasa siraan na kayo ng siraan tigil nyo na yan. Dapat nakafocus tayo kung sino talaga yung mga kawatan sa pamahalaan.